no parking. Bawal mag-cross sa hindi pedestrian. Pasandaan. Maximum po or dapat kailangan po nasa 60 lang po yung takbo niya. Slow down. Kagaya sa may linyang yan, kasi di ba meron tayong bike lane, so kapag meron nag-park dyan, hindi walang makadadaanan yung mga bisikleta or yung dito na walkway, pag may nag-park, mahihirapan yung mga naglalakad. Pwede po silang mabangga, lalo na po pag hindi nahalata nung sa mga sasakyan na may patatawid po pala. Mag-slow down sila. Kung kailangan tumigil sila, okay lang yun. Una naman pong rason kung bakit kailangan sundin yung speed limit is para po sa safety ng mga na bumabiyahing mga motorista, kahit single man yan or four wheels or kung ilang gulong pa. Kasi syempre, hindi lang naman po isang tao or isang sasakyan lang yung gumagana sa isang kalsada. Alam naman po natin na may nakakasalubong tayo, kaya dalawa po yung linya, yung lanes ng mga kalsada natin. Or mas higit pa doon kapag nasa expressway tayo. Pati may mga pamilya po tayo naghihintay sa atin. Pag uwi natin ng bahay natin na nag-aabang, pagbabiyahe natin, pinagdadasal nila na lagi tayong ligtas. Ayun po. Siguro sa mga curve, may pa-curve. Lahat kailangan natin mag-slow down para hindi po magkabanggaan. Sa mga pag may school, yung mga school, slow down. Para maiwasan na rin yung gulo or yung aksidente. Dahil ito ay industrial zone, no? Economic zone. So medyo importante talaga na maging on time yung mga empleyado dahil yung mga business mahirapan or yung general safety na lang talaga ng mga nasa daan. Para po makaiwas sa disgrasya, maliban po sa para po makaiwas sa disgrasya, para po aware din po yung iba na bawal po talaga yung mga ganun. Iwas aksidente, iwas huli na rin yung mga community traffic enforcer. Kailangan po nating maging pamilyar sa mga road signs, hindi lang dito, kundi sa lahat na rin. Kasi hindi ako nagmomotor, pero may mga kilala ko, kamag-anak, pati mga kaibigan ng mga nagmomotor. Hindi naman kasi tayo basta-basta pwedeng dumaan sa kalsada nang hindi natin na alam kung ano yung batas. Kasi yung batas, binuo siya para sundin ng lahat. Kailangan maging familiar tayo in general kasi ayun nga, ayaw naman nating masabihan tayo ng kamote ng ibang mga driver kasi parang kung ikaw yung nagda-drive, tapos nasabihan ka ng ganun, nakakahiya para sa sarili mo na masabihan ka kasi ibig sabihin nun, wala kang pakialam sa iba or sa kapwa mo, inisip mo lang yung sarili mo. Much worse is makakadamay ka pa kapag naka-aksidente ka or kapag nakadali ka ng ibang sasakyan. Ayun lang po. Para walang disgrasya, gano'n. Kailangan natin yung mga sign na gano'n. Siguro magdagdag na lang ng mga pedestrian crossing. Kailan ba na yun? Meron naman doon. Pero kung lumampas ka na dyan, medyo mahirap na. Lalo dahil curve naman yan na medyo blind curve pa naman. Yung mga mirror ba yan sa blind curve, yung pakor ba yung para makikita mo yung mga incoming na. Tulad dito sa tapat ng Ibon, meron siyang slow down, pedestrian. Parang sa tingin ko, parang maliit siya. Yun lang nakakikita ko. Mga shelters na lang po para sa mga naglalakad ng mga tao. Pero in road safety, wala na pong recommendation. Siguro dito sa para kasi di ba may nabalitaan tayo dyan sa mga motor na iipit po sa truck.
Kailangan po dapat po gumamit tayo ng slow down para walang madisgrasyang mga motor. Ganun. Shoutout po kay Engineer Aaron Jordas, pati kay Engineer Ariel Shoson. To all po, mas mabuti po kung susunod na po lang po tayo sa mga road signs para po makaiwas na rin po sa disgrasya.